isang halimbawa mga kababayan ha, kung bakit sinasabi ko sa inyo na dapat ipatawag. Na dapat ipatawag yung mga vlogger doon po sa kabila. Kasi mga kababayan, ito po, since naipakita ko na sa inyo to kagabi, ipapakita ko ulit. Ito po ay hindi makatarungan. Ito yung original photo. Ang pinapakalat nila mga kababayan, ito. Nagkabayaran ng pera. May pera sa lamesa. Nilagyan nila ng perang may maleta yung lamesa para sirain ang imahe ng kamera. So ngayon, dapat yung mga ganitong klase po na nagpapakalat ng ka-fake newsan ay nasa sampulan po mga kababayan ng kamera. Ano po, dapat ito talaga yung mga ipinapatawag at iniimbestigahan mga kababayan. Sa totoo lang, kaya nasisira ang vlogging community ay dahil sa mga ganitong klase ng tao na nagpapakalat po ng fake news at pilit sinisira ang gobyerno. Ang nakakalungkot nga lang, kapwa pa natin Pilipino yung nagbabagsak sa ating gobyerno mga kababayan. Kita nyo naman, original photo. Bago, ayan o, tingnan nyo yung lamesa, walang kalaman-lamang pera. Tapos magugulat na lang tayo mga kababayan, meron nang nakalagay na pera dun sa post po nila. Diba kaya nga mga kababayan, sa totoo lang dapat talaga sampula ng mga ito ng matauhan kasi hindi po makatarungan yung kanilang mga ka-fake newsan na iniimbento para masira ang gobyerno. At mga kababayan, di ba nabanggit natin kanina, baka sabihin ng iba, etong mga ito, dapat hindi na ipatawag. Especially yung mga DD-shit. Baka sabihin ng iba na hindi totoo na nagpapakalat ng fake news itong mga ito. Tingnan nyo, may nagre-reklamo na. Eto, pakinggan natin. Ito yung tinutukoy ko sa inyo kagabi na isang kongresista mga kababayan from Cagayan de Oro pala. Kongresista pala to mga kababayan na taga Cagayan de Oro. Na kung saan, nagre-reklamo na mga kababayan kasi nga, napakatindi nung ipinakalat na fake news na pwedeng ikasira po ng pangalan niya. Na kung saan ginamit yung kanyang muka, yung kanyang pangalan, nagpakalat ng fake news na nagkakaroon ng ayuda kapalit ng perma dyan po sa Senado. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, yung reaksyon ni Representative Lordan Suwan. Ano po, 1st District Cagayan de Oro. Ano po, congressman siya ng 1st District Cagayan de Oro. So ngayon, pakinggan po natin. Talagang isang troll. Hindi pa po ma'am, yung Facebook account na yan ay talagang isang troll account. Tsaka black propaganda lang po yung pinapalabas nila para masira yung pangalan ko. So, pinapa-investigate pa po natin yan para matukoy natin kung sino yung nasa likod niyan. Kasi sobrang mga kasinungalingan yung pinapalabas nila eh. Base po sa inyong initial investigation, Kong, gaano na po katagal itong account na ito? 3 months na ata yan, Angela. So, sinumbong na po natin yan sa DICT tsaka sa NBI. Okay. Doon naman po sa usapin ng impeachment, Kong, sinabi nga po ng Pangulo na nakausap niya si House Speaker Martin Romualdez at iba pang congressman kaugnay nga po ng impeachment laban kay VP Sara. Kasama rin po ba kayo doon sa mga ilang kongresista na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakausap niya? Hindi po ako kasala. Diba? Kasama. Pero yung mga usapin po ng ibang mga congressman doon prior to the impeachment, yung lagdaan, meron din po ba kayong mga nakuhang mga bulong-bulungan na may mga tumatrabaho po ng mga pirmahan dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara? Sa totoo lang po, wala kaming narinig eh. Kaya medyo nagulat kami nung Wednesday na nandun na pala yung impeachment complaint saka magsasign na po kami. Nag-sign naman din po kami. Pero, so wala akong narinig before that. Okay. Pero base po sa inyong knowledge, sino po yung nag-draft ng impeachment complaint? Itong 4th impeachment complaint na ito, kaya umusad po. At syempre, we would also like to know kung ano po yung inyong naging rason sa pagsuporta, pagpirma dito sa impeachment complaint na to. Hindi ko po alam kung may isang congressman ba na nasa likod sa pagpapagawa ng latest impeachment complaint na nilagdaan namin, pero tingin ko baka Justice Committee. Ano yung tingin dito mga kababayan? Ano yung tingin dito ni Representative Lordan Suwan? Tingin niya dito, Justice Committee.
Yun yung doon nagsimula, mga kababayan. Yun yung tingin niya dito ha. Galing Justice Committee, mga kababayan, doon nagsimula yung pangangalap ng perma. Ano ba yung sinasabi ni Cardema kagabi? Dapat dumadaan yan sa Justice Committee. Dapat ano yan? Hinihiring muna yan. Ipinapatawag si Vice President para alam ng mga kongresista kung ano yung pinipirmahan nila. Ngayon, ang tingin dito ni Representative Lordan Suwan, ang tingin niya daw ang tingin niya, mga kababayan. So pwede siyang magkamali, pwedeng hindi. Ang tingin niya, galing sa Justice Committee, doon nagsimula yung pangangalap ng perma. About sa fourth impeachment complaint na sinuportahan ng nasa 200 mahigit na mga kongresista. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag din naman dito na hindi po kanya yung Facebook page na nagpapakalat na may bigaya ng ayuda, may bigaya ng ayuda kapalit daw po ng perma. So ngayon, mga kababayan, di ba sinasabi ni Cardema, dapat dumaan sa Justice, Committee on Justice, dyan sa Kamara. Paano nga dadaan sa Committee on Justice kung mismong sa kanila nagmula yung pangangalap ng perma? Di umano, mga kababayan. Diba? So ito yung maliwanag na kung saan, mga kababayan, inaamin naman ni Representative Lordan Suwan na sumuporta siya. Pumirma siya doon po, mga kababayan, sa impeachment nitong si Sara Duterte na ipagpatuloy yung impeachment. So ngayon, ang maliwanag dito, inuuna nila yung kapakanan at panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. At ang isa pa po dito, mga kababayan, wala naman siyang sinabi na pinilit sila. Basta, mga kababayan, ipinakita lang sa kanila na nangangalap ng perma, ng mga susuporta, ng mga kongresista, doon po sa pag-usad ng impeachment laban dito kay Sara. At maliwanag na pumirma siya. And then, mga kababayan, ito rin yung isang dahilan kung bakit dapat ipatawag yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Dahil unang-una, kita nyo, walang kaalam-alam, etong si Representative Lordan Suwan, nagamit na yung mukha at pangalan po niya, mga kababayan, para magpakalat ng fake news. Na kung saan, iginigiit na mayroong bayaran dyan po sa Kamara. Kasunod naman nun, yung pagpo-post ng isang DD-shit vlogger, mga kababayan, ng litrato na may perang nakalapag doon sa lamesa na kung saan naando doon sina Congressman Sandro Marcos at itong sina House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, na pinabulaan na naman ng Kamara at inilabas yung pruweba na wala pong katotohanan yon. Kaya nga yan yung isang dahilan kung bakit sila ipinapatawag, kasi talamak ang pagpapakalat nila ng ka-fake newsan dito po sa ating bansa. Kaya wag nyong paniniwalaan yung sinasabi nila na ginigipit sila ng gobyerno. Dahil kasalanan nila yung kung bakit sila ipinapatawag. Mga kababayan, kung alam mo naman sa sarili mo, ganito lang yan kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama, wala kang ipinakalat na fake news, bakit ka matatakot na umattend doon sa patawag ng Kamara? Kahit tanungin ka ng paulit-ulit dyan, kung alam mo ang ginagawa mo at wala kang ipinapakalat na fake news at malinis yung intention mo sa mga vlog na inilalabas mo, wala kang dapat katakutan. Mga kababayan? So anyway, ipagpatuloy pa natin itong isa pa nating usapin na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan eto po, nagsalita na etong si Congressman Sandro Marcos kung bakit siya, mga kababayan, ang unang pumirma. Ang unang pumirma doon po sa impeachment nitong si Sara Duterte para umusad na yung impeachment, mga kababayan, at mai-transmit na dito po sa Senado. So ngayon, eto yung kanyang dahilan. May malalim pala siyang dahilan at may matindi po pala siyang pinaghuhugutan. So ngayon, eto yan. I-play natin. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. At tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through
the impeachment process as an elected representative. Tama! Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Kaya nga! You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Ano kayo ngayon? Diretsahang sagot, mga kababayan, kahit sino naman. Alam ko, mga kababayan, sasang-ayon kayo doon sa sinabi niya. Bakit? Dahil kung sa inyo mangyayari yan, mga kababayan, nahuhukain yung lolo nyo na matagal nang nananahimik na wala namang ginagawa doon sa taong yon na magpapahukay sa libingan ng inyong lolo, magagalit din kayo. Tapos kapag ipapatumba yung magulang mo, presidente pa man din ng bansa, hindi na binigyan ng kahihiyan, magagalit ka din, mga kababayan. At isa ka sa magiging dahilan nun, mga kababayan, para papanagutin etong taong ito. Kasi nga, mga kababayan, sa totoo lang, hindi po makatao na yung si former President Ferdinand Marcos Sr. Gagamitin, mga kababayan, sa issue para lang masabi na matapang siya at kaya niyang balahurain yung dating presidente na nananahimik na wala namang ginagawa sa kanya. Diba? Kung sa kanila kaya gawin yan, mga kababayan, ano kaya yung gagawin nila? Baka ipatumba pa nila yung mga taong nagsabi ng ganyan. Diba? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Maliwanag na hindi siya ang nagmaniubra. Nung pagpapakalat ng papel na pinipirmahan, mga kababayan, at hindi siya ang nanghikayat at nanawagan doon sa mga kasamahan niya na pumirma. Pero siya, inaamin niya, siya yung unang nag-sign. Mga kababayan, kasi trabaho niya yan bilang kongresista na gampanan yung trabaho po niya at yung pag-usad ng due process, mga kababayan. Kasi naandyan na yung mga impeachment complaint, hindi naman kasi pwedeng nakatambak lang yan dyan. Sa Kamara, kailangan niyang gumulong at umusad, mga kababayan. At ngayon nasa due process na yan, hindi naman pwedeng harangin nila yung yung mga impeachment complaint para wag lang ma-impeach etong tao na bumasto sa kanyang lolo at gustong ipatumba yung kanyang mga magulang. Siyempre, mga kababayan, kahit ako, hindi ko gagawin yan. Bagkos, gagawin ko yung nararapat na dapat siyang mapanagot. Ganun lang kasimple. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So natagalan ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa conference ni VP Sara kanina, sabi niya, wala daw siyang sinasabing assassination threat against your family. Ano masasabi ko? I think we know the truth to that, so let's Is it true na may involved naman kaya marami pong pumirma?
Ano po? Meron din naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS, part of Nako! the smear campaign nila to discredit the movement. You can't Eto, binanggit dito yung mga fake news na DDS. Ang sakit naman nun. Parte yan ng plano nila, ang sirain ng gobyerno, palabasin na mayroong bayaran, mayroong bigayan para lang masira ang gobyerno. At wag ma-impeach itong si Sara at kaawaan ng taong bayan. Yan ang plano nila mga kababayan, kaya wag tayo magpapapaniwala sa kanilang mga dramang yan. Eto mismo quote in quote, yan po ay plano ng mga DDS. Yung kanilang plano na pangangampanya mga kababayan, yung kanilang mga black propaganda, eto na yan. Pasalamat kayo. Ay mga DDS dyan magpasalamat kayo kay Congressman Sandro Marcos Ano kayo, special mention kayo. you can't blame them Alam naman natin kung sino ang amo nila. Nako! But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there. Ano yung sabi dito? Ano yung sabi dito mga kababayan? To discredit the movement. You can't blame them Alam naman natin kung sino ang amo nila. Konti pa. Ano yung sabi dito? Dito. Konti pa. Meron din naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for this. Ano? Hindi lang yung mga aso mga kababayan, yung tinukoy dito, pati yung amo. Kilala naman natin kung sino yung amo ng mga aso. Shoutout kay Moto Ara. Thank you sa pakape, brother. Maraming salamat Hindi lang pala yung amo ang natukoy dito, pati yung mga attack dog. Natukoy din dito. Special mention kayo dapat magpasalamat kayo. Unti-unti na kayo nakikilala sa ka-fake news ninyo. Dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Kasi mga kababayan talagang lantaran. Lantaran po yung mga ginagawa nilang ka-fake newsan at sinisira nila ang gobyerno. Kasi mga kababayan sa totoo lang, yung mga yan hindi naman gagalaw yan kung wala nag-uutos dyan. Natural may nag-uutos sa mga yan, kaya gumagalaw yung mga yan. At mismong si Congressman Sandro Marcos, alam niya yan. Nakilala naman nating lahat kung sino yung amo ng mga yon. Kaya tumatahol ng mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung sinabi sir, parang medyo reluctant sa complaint as of today. I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatackle? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on. Yan mga kababayan maliwanag naman. Yan yung dahilan kung bakit siya unang pumirma dyan. Kasi nga naman, kung ikaw ba naman babastusin yung lolo mo, ipapatumba yung magulang mo, talagang kailangan mapapanagot yung tao na yon. Hindi man niya nakasuhan, hindi man nakasuhan ng pamilya nila yon dahil sa dahil sa pambabasto sa kanilang pamilya. At least mga kababayan,
mapapapanagot naman yung taong nambastos na yon sa pamamagitan din ng legal na proseso. Ano po, which is mga kababayan, yung ma-impeach po siya. Ano po, etong si Vice President. So ngayon, kung titingnan din po natin mga kababayan, hindi lang naman kasi yung mga kongresista ang may gustong mangyari ito. Kung hindi, yung mga kababayan nating Pilipino, especially kayong naandi dito sa ating mga comment section, alam kong gusto nyo rin na mangyari po ito. Dahil nga, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan po dito, pera ng mamamayan yung pinag-uusapan dito, yung mga taxpayers, especially mga kababayan, pera ninyo yung pinag-uusapan dito. Kaya siguro naman mga kababayan, alam din ng Congress at saka ng Senate, ng ating gobyerno, na interest ng taong bayan yung pinag-uusapan po dito. So maliwanag naman yan.